naghahantay kay Lucio ay nagbukas ako ng TV para manood ng balita. Ang tanging paborito ko lang talaga sa balita ngayon ay about sa weather news. Yun na lang kasi ang makatotohanan ng balita sa panahon ngayon. Hindi pa man naiinit ang aking puwetan sa pagkakaupo na may kumakatok sa pintuan. Agad ako nagtaka. Bilis naman kung nakabila agad si Lucio. Hinayaan ko lang nakabukas ang TV at tumayo na. Pagbukas ko ng pintuan ay agad ako nagulat sa babaeng nakatayo sa aking harapan. Hindi kasi ito simple lang dahil sobrang tangkad ng babae na parabang modelo. Nakasuot ng kumikinang na fitted silver dress na may slit pa sa magkabilang bahagi ng hita. Habang namumutok sa laki ang dibdib. Napaawang ako sa kagandahan niyang muka na kahit muka itong manika ay napakabagsik ng muka. Bigla akong kinabahan nang tingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Lumagpas sa mga mata ko sa mga malalaki na mga katawan na nasa likuran nito. Hindi ko mabilang kung ilan sila, pero sigurado akong sobrang dami nila at lahat ng mga iyon ay puro nakakatakot ang mga mukha. Sino pong kailangan nila? Magalang kong tanong dito kahit na halos mabulol ako sa tindi ng takot na nararamdaman. You bitch! Malakas na boses ng babaeng nasa aking harapan. Napasinghap ako ng malakas dahil nakikita ko sa mga mata ng babaeng nasa harapan ko ang panlilisik ng mga mata. Ako? Pero hindi kita kilala. Kahit matindi ang kalabog ng aking dibdib ay nilakasan ko ang loob dahil hindi ko naman kilala ang mga ito at baka nagkakamali lang ng pagsugod. Ngumiti ito ng matamis. Then, I will introduce myself to you. I'm Tiffany White. Tama ba ang narinig ko? Siya si Tiffany White? Yes, I'm one and only Tiffany White, the fiancé of Alex Sugar. Fiancé? Ulit ko kahit na parang dumurog iyon sa aking puso. Pero alam ko naman ang katotohanan. You heard it, bitch. Mapang-uyam ang boses nito. Natahimik ako, lalo na sa mga bantay nito na sobrang dami. Nangangatog ang aking mga tuhod. Where's Alex? Singhal nito sa akin. Wala siya dito. Tumalim ng husto ang mga mata nito na para bang hindi nagustuhan ng aking sagot. Shut up, you dumb slut! How many times have you been warned to stay away from Alex? At ngayon tinatago mo pa siya dito sa pesting bahay mo? Tumingin ito sa kanang katabi nito. Halugigin mo ang buong kabahayan. Huwag kayong titigil hanggat hindi nagpapakita sa Alex. Matapang na salita nito. Agad na tumango ang lalaking inutusan nito na mukhang goons. Mabilis ako na alarma dahil hindi ako papayag na may papasok sa loob ng bahay namin lalo na at pagmamayari ito ni Mika. Hindi ko papayag na basta na lamang kayong papasok sa loob ng bahay nang walang pahintulot. Pwede ko kayong kasuhan ng trespassing. Matapang kong salita nang akmang papalapit ang isang inutusan nito. Bahaw na tumawa ang babaeng si Tiffany White. Maya-maya pa'y lumapit ito sa akin at biglang sununggaba ng aking buhok. Napaigik ako at sobrang higpit ng pagkakahawak ng kamay nito sa aking buhok na kulang na lang ay malagas ang aking buhok sa anit. Huwag mo akong tinatakot dahil mas takot sa akin ang batas, bitch! Aray! Bitiwan mo ako! Pero imbes na bitawan ako'y kinaladkad ako nito palabas habang hawak pa rin itong aking buhok. Sobrang sakit kaya napahawak ang dalawang kamay ko sa kamay nito para pigilan pero iniangat lang nitong aking muka at bigla ako sinampal ng malakas na halos ikabingi ng aking kanang tenga. Ma'am Arian! Malakas na boses ni Randy. Halos maluha ako sa boses ni Randy. Agad ako napatingin dito pero halos matanggal ang aking puso nang biglang lapitan ito ng 4 na lalaki at walang habas na binugbog. Randy! Malakas ako napasigaw dahil napahiga si Randy ng pagtulungan ng 4 na lalaki. Huwag ginang intindihin mo kundi sarili mo. At sa pangalawang pagkakataon ay sinampal nito akong muli. Halos masubsob ako sa semento at nakaramdam ng pagkahilo. Nalasahan ko din ang dugo sa aking labi. Naiiyak ako na patingala sa biglang pagtawa ng nababaliw na babae na nakatayo sa aking harapan. Ano bang problema mo? Hindi ko napigilang itanong kahit sobrang sakit ng aking mukha. Pues, ikaw lang ang problema ko. Kung hindi ka sana nakiapal ay kakasal na kami ni Alex. Pero dahil masyado kang malandi, dapat sa'yo'y mawala. At muli sinabunutan ako nito ng husto. Hindi ko kayang makaganti dahil masyado itong malakas at nararamdaman ko ang pagkahilo. Bigla akong napayakap sa akin sarili dahil sa aking baby. Please, tama na! Iyak ako ng iyak.
Mas biglang naibabaw ang takot ko nang maisip ko ang baby sa tiyan ko. Sure! Pagtulak nito ng malakas sa akin, halos mangungod ang aking muka sa semento. Biglang napaangat ang aking muka sa babaeng baliw at halos matanggal ang aking kaluluwa nang makitang may hawak na itong baril at itinutok sa akin. Dahil walang pagpipilian mo, ang lumayas ka sa buhay ni Alex o wag nang sikatan ng araw kinabukasan. Halos hindi ako makahinga habang nakatingin sa baril nitong nakatutok sa akin. Ma'am Aryan! Narinig kong malakas na tawag ni Randy at halos simatayin ako nang biglang ikasa ang baril at barilin si Randy sa aking harapan. Duguan na bumagsak si Randy. Randy! Malakas ako napasigaw. Bago ko makagalaw para lapitan si Randy ay muling itinutok ang uso ng baril sa akin. Nakangising muka ni Tiffany na parang natutuwa sa aking itsura. Maawa ka! Huwag mong gawin yan! Pagmamakaawa ko dahil hindi lamang ang sarili ko ang gusto kong iligtas kundi ang baby ko. O sige, bibigyan pa kita ng chance. May 2% pa rin naman akong kabaitan sa katawan. Sabay halakhak nito na parabang demonyo habang pinaiikot-ikot nito ang baril sa daliri nito na parabang laruan lang. Gusto ko pagbalik ko, wala ka na dito, okay? Kasi kapag nandito ka pa at kasama si Alex, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati na mga kaibigan mong nakatira dito ay ipapala pa ako sa aking mga hayok na tauhan bago mamatay. Kaya pag-isipan man desisyon mo sa buhay, okay? Anito, sabay ngumiti pa ng napakatamis. Halos manginig ang buong sistema ko sa aking narinig. Hindi lamang pala ako ang papatayin ng baliw na babaeng ito dahil idadamay pa nito ang mga kaibigan ko sa kahibangan nito. Nanginginig akong tumango. Nagliwanag ang mukha nito. Wow, ang bait mo pala at masunurin. Sige, dahil nagkaintindihan na tayo, aalis na kami. Dalhin mo sa ospital yung kaibigan mo at baka matuluyan. Tumawa ito na akala mo'y may nakakatawa sa sitwasyon namin. Tumalikod na ang babaeng baliw kasama ng mga aliporas nitong isang batalyon. Sakay sa maraming sakyan. Nang mawala ang mga ito ay pagapang ako lumapit kay Randy. Randy! Malakas ko sigaw dito na makitang duguan ito sa kanyang balikat. Ma'am Arya, tumakas ka muna at makaabutan ka ng baliw na babaeng iyon. Malakas akong umiling. Hindi, dadalhin kita sa ospital. Malakas ako napahikbi sa kalagayan nito. Biglang nagsilapitan mga tao na kanina ay wala. Siguro dahil natakot ang mga ito kaya walang lumalapit. Tumawag kayo ng ambulansya. Malakas na boses ng mga tao sa paligid. Habang ako naman ay kahit masakit ang mukha at pagkahilo ay mangiyak-ngiyak sa nakikitang si Randy. May malakas na boses ang nagsalita. Si Lucio. What happened? Umalingaw-ngaw ang boss dito habang patakbong lumalapit. Para ako nakakita ng anghel nang makita ko si Lucio. Agad itong dinaluhan si Randy kaya malakas ako napaiyak. Ma'am Aryan, sinong gumawa nito? Sinaktan ka rin? Imbes na sagutin ang katanungan nito ay iba ang sinabi ko. Dalhin mo muna si Randy sa ospital, Lucio. Sabi ko habang umiiyak. Shit! Malakas na mura nito at agad na binuhat nito si Randy na kasilaki ng katawan ni Lucio. Sumama ka na din, Ma'am Aryan, para mag-abot ka ng doktor. Nakatingin sa akin si Lucio habang binubuhat si Randy. Mabuti na lamang at may dalawang lalaki ang tumulong dito. Malakas akong umiling dahil sa matinding takot. Dito lang ako. May dapat lang akong asikasuhin. Dalhin mo muna si Randy. Pero ma'am, please, unahin mo si Randy. Natigilan naman ito kaya napatungo na lamang. Babalikan kita dito, Ma'am Arya. Hindi na ako sumagot nang tuluyang ipasok sa loob ng kotse si Randy. Habang ako'y napatayo kahit na hinang-hina ang buong katawan sa sobrang takot. Nang umalis sa mga ito ay may naglapitang mga tao at nakita ko pa ang gwardya ng village. Mukhang nagtatawag ito ng pulis base sa hawak ng mga ito. Hindi ko pinansin ang mga taong nagtatanong sa akin bagkus ay bumalik ako ng bahay. Napalibot ko ang aking paningin. Mabuti na lamang ay maayos naman at walang sinira sa mga gamit. Nagmamadali akong pumanhik sa aking silid. Kahit lutang ako habang umiiyak ay kinuha ko ang malaki kong maleta at basta ko na lamang ipinasok ang lahat ng aking damit.
Hindi ko na inayos ang mga iyon. Ang sa akin lang ay maipasok ko lahat ng aking gamit. Halos hindi ko na ma-zipper ang aking maleta sa sobrang daming damit. Mabuti na lamang dalawang aking maleta kaya siniksik ko ang ibang gamit doon. Ang iba'y iiwanan ko na lamang. Ang importante sa akin ngayon ay makaalis ng tuluyan sa bahay na ito. Ayoko madamay ang iba kong kaibigan. Natatakot ako sa kanilang buhay. Walang tigil sa pag-agos ang aking mga luha habang nagliligpit. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta basta makailayo lang ako dito. Lalo na kay Alex at baka may gawing masama kay Alex ang babaeng baliw na iyon kung maabutan niya ako kinabukasan dito. Nagpalit ako ng damit at nagsuot ng jacket na may hood at nagpantalon. Kitang-kita ka sa mga galos ko sa katawan dahil sa pagkakasubsob ko sa semento kanina. Mabuti na lamang ay hindi sumakit ang akin tiyan. Ibinaba ko ang dalawang maleta sa pintuan. Binuksan ko ang pintuan para ilabas ang mga iyon. Nakita ko pa ang iilan na lang mga tao na nakatayo sa labas. Hindi nila ako napansin dahil mga nakatalikod. Gusto ko ding umalis nang hindi nakikita ng kahit na sinong mga tao dito. Kahit sobrang takot ang aking nararamdaman ngayon ay kailangan kong umalis ng bahay na ito. Para sa kaligtasan ng aking mga kaibigan, kailangan ko silang masabihan na huwag munang pupunta dito sa bahay na ito dahil baka sila ay madamay ni Tiffany White. Wala silang alam at ayokong pati sila ay madamay dahil lang sa akin. Lalo ko nag-aalala sa dalawang bantay ko. Si Randy, kumusta na kaya siya? Sana hindi naging malubha ang nangyari sa kanyang pagkakabugbog at pagbaril dito ng babaeng baliw na iyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Alex kapag nalaman niya ang pangyayaring ito? Alam ba niya na ganoon kabayulant ang fiancé niya? Kaya ba ganoon na lang ang tutol na magulang nito sa akin dahil ang babaeng iyon ay maimpluwensya at hindi natatakot kung makapatay? Hindi normal ang pagkatao ni Tiffany White dahil parang wala lang nang barilin nito si Randy. Kasabay pa ng marami nitong tagasunod na parang mga hitman ang mga itsura dahil talaga namang nakakatakot ang mga itsura. Kahit hirap na hirap ako sa pagpapagulong ng dalawang maleta ay mabilis ang mga pao ko sa paglalakad. Kung pwede lang ay liparin ko na ang daan makalabas lang ng village. Mabuti na lamang at hindi ako napansin ng ibang tao habang naglalakad dahil nakabalot ang buong katawan ko at nagsuot pa ako ng sombrero. Pati na ang mga gwardya na hanggang ngayon ay may hawak lang na mga radyo sa tenga. Kanina pa sila humingi ng tulong sa pulis pero hanggang ngayon ay wala pa ring dumarating. Parang may mali. Pero ayoko nang isipin iyon dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay makaalis nang walang nakakapansin sa akin. Saktong paglabas ko ng malaking gate ng village ay may humintong taxi kaya dali-dali akong sumakay. Hindi ko pa alam kung saan ako tutungo basta ang importante sa akin ay makaalis na ngayon. Saan po tayo, ma'am? Tanong ni Manong driver. Ha? Bigla ako natigilan dahil hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Nakita ko na napatingin si Manong sa akin sa salamin na nasa harap nito. Sa Heaven's Hotel na lamang po. Bigla akong bulalas. Malapit lang naman ang hotel na iyon at wala pang 30 minutes na pagbiyahe. Okay po, ma'am. Tahimik lamang ako sa daan. Natatakot-takot nanginginig pa rin ang mga kamay. Hindi ko kasi alam kung ano pa ang mararamdaman ko dahil sa matinding takot magmula kanina. Hindi ako makapag-isip ng matino sa tuwing naaalala ko kung paanong barilin si Randy sa harapan ko. Parang madudurog ang puso ko sa nasaksihan. Hindi ko na inalintana ang makailang ulit na pagsampal sa akin ni Tiffany White dahil mas natuon ang pansin ko kay Randy. Lord, sana po iligtas si Randy sa kapahamakan. Naluluha akong sambit. Hindi ko na napansin ang paghinto ng taxi sa sobrang pag-iisip. Nandito na po tayo, ma'am. Magalang na salita ni Manong. Agad na napabalikwas ang aking kaisipan nang magsalita si Manong. Salamat po. Tinulungan naman ako nitong ibaba ang aking mga gamit. Mabilis ako naka-check-in sa loob ng hotel. Nang makarating sa loob ng kwarto ay nahahapong napaupo ako sa gilid ng kama. Parang hindi ko na kaya. Masyado akong nanghihina. Muli akong naluha dahil sa pangyayari. Gustong-gusto ko nang makita si Alex pero hindi pwede. Ikakasal na ito sa babaeng iyon at kapag hindi iyon mangyayari ay ang mga kaibigan ko ang pagbabalingan ng babaeng iyon. Bigla akong nahabag sa aking sarili. Napahaplos ako sa maliit ko pang tiyan. Baby, pasensya ka na. Hindi ka pa lumalabas sa mundong ito pero ganito na. Mukhang tayo na lang magkakasama. Impit ako napahigbi sa aking kaisipan. Sa sobrang pag-iyak ay hindi ko na namalaya na nakatulog ako.
Ilang oras lang ay nagising ako dahil sa matinding gutom. Nagugutom ba ang baby ko? Bigla akong nahaplos ang aking tiyan. Hindi pa nga pala ako nakakakain ng hapunan. Nawala na rin sa isip ko ang kumain dahil sa pangyayari. Napatingin ako sa oras mula sa aking cellphone. It's 2:15 a.m. Kahit nakakatamad ay bumangon ako dahil baka mapano pang aking baby kapag lalo akong nagpagutom. Kahit hindi pa ako nakakapagpa-check up sa doktor ay dapat alam ko na ang pagkakaroon ng mother's instinct. Inayos ko lamang ang aking itsura pero hindi na nagpalit ng suot. Nagsombrelo muli ako nang lumabas ng suite. Ilang sandali lang ay pumara muli ako ng taxi at gusto kong kumain sa Lumian. Yun kasi agad ang unang pumasok sa aking kaisipan. Manong, hanap po tayo ng Lumian. Doon mo po ako ibaba. Lumian ba, iha? Napasulyap ito sa akin sa salamin. Nagkatinginan kami ni Manong. Maya-maya pa ay bigla itong napangiti sa akin. Ikaw pala yan, iha. Nakangiti nitong salita. Kilala niyo po ako? Gulat kong tanong. Natatandaan kita, iha. Ikaw yung naging pasahero ko nung nakaraang mga linggo. Umiiyak ka kaya hinayaan mo na kitang mapag-isa. Pasulyap-sulyap ito sa akin. Napaawang ang aking labi. Manong, ikaw po ba yun? Manghang tanong ko. Natandaan ko ito yung panahon na nakausap ko ang butler ng pamilya ni Alex. Tumango lamang ito. Kamusta ka na, iha? Mukhang malungkot ka pa din, ah. Biglang lumabo ang aking mga mata. Parang gusto ko ulit lumuha. Mukhang mabait at mapagkakatiwalaan naman si Manong pero ayoko namang magkwento. Oh, nandito na tayo. Dito ako madalas kumain ng lomi sa tuwing late na akong namamasada. Napatingin ako sa labas ng bintana at pasimple kong pinunasan ang aking luha na kusang tumulo. Salamat po, Manong. Sumama po kayo at ililibre ko kayo. Yaya ko dito. Naku, iha. Nakakahiya naman sa'yo. Biglang napakamod sa ulo si Manong. Sige na po. Gusto ko lang pong kumain ng may kasabay. Tsaka ramdam ko pong mabuting tao po kayo. Ngumiti ako dito. Ikaw ang bahala, iha. Pagpapaunlak nito. Maganda ang lugar ng Lumian na aming pinawastuhan. Marami ang mga taong kumakain dahil 24/7 naka-open ang lugar na ito. Ilang minuto lang kami naghintay sa aming in-order. Sobrang sarap. Kahit mahanghang at mainit-init pa yung sunod-sunod akong sumubo. Dahan-dahan, iha. Natatawa na lang si Manong sa akin. Kanina ko pa napapansin, parang namamaga ang pisngi mo, iha. At parang may sugat ang labi mo. Nakatitig sa mukha ko si Manong. Agad ako napahawak sa aking magkabilang pisngi. Wala po ito. Nadapa lang po ako kanina. Bigla ako napatungo dahil baka biglang maibulalas ko ang pangyayari na ginawa sa akin ng baliw na si Tiffany White. Hindi ganyan ang nadadapa, iha. Matanda na ako. Alam kong may nanakit sa'yo. Malumanay ang boses ni Manong. Nanubig ang aking mga mata. Ang bilis kong maluha sa ganito pero ayoko naman magkwento dahil nahihiya ako kay Manong. Ayos lang naman po ako. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagkain kahit lumilipad ang aking kaisipan. Hindi na muling nagsalita si Manong. Mukhang nakaunawa naman ito sa akin. Nasimot ko ang isang bowl ng lomi at tagaktak ang aking pawis. Pero ayos lang dahil talaga naman sobra akong nabusog. Sulit din ang bayad dahil masarap. Tuwang-tuwa naman si Manong. Ihatid na ba kita? Bigla ako natigilan at pasado 3:00 na ng madaling araw. Hindi ko alam kung babalik muna ba ako sa hotel at matutulog o dadaan sa bahay. Para akong nalulutang. Gusto ko lang dumaan sa bahay ni Alex sa huling pagkakataon. Nasisiraan na ata ako. Manong, pwede po ba dumaan muna ako ng bahay bago sa hotel? Mukhang natigilan naman si Manong. Sige, iha. Mabilis lang naman ang aming pagbiyahe. Pero ang aking kaisipan ay kung ano-ano ang tumatakbo. Dapat hindi na ako bumalik dahil umalis na ako. Pero sa bahay lang ni Alex ako pupunta. Kukunin ko lang ang paboritong una ni Alex dahil gusto ko iyong amuyin. Tama, yun lang ang sasadyain ko. Wala nang iba. Bahala na siguro naman, hindi ako aabuti ni Tiffany kapag bumalik iyon. Agad naman ako nakilala ng gwardiya ng village. Iba na ang naka-duty dahil every 24 hours nagpapalit ng gwardiya. Manong, hintayin mo lang po ako dito, ha? Pakiusap ko dito. Walang problema, iha. Nakangiti nitong sagot sa akin. Pasimple akong bumaba. Wala nang kahit na isang tao nandirito sa kalsada. Tahimik. Dumiretso ako ng bahay ni Alex. Hindi ko na binuksan ang ilaw at lahat ay nakapatay. Saglit lang naman ako. Nilibot ko ang buong paningin sa loob ng bahay na ito at muli naluluha ako.
Iiwanan ko na ang lugar at bahay na ito kung saan napakadaming memories ang aming pinagsaluhan ni Alex. Kahit naluluhay umakyat ako sa kwarto at napahikbi na lamang ako. Kahit madilim ay kitang-kita naman ang liwanag mula sa labas ng bintana. Alex! Parang ayokong umalis ng kwartong ito. Kahit wala si Alex dito, naiwan naman ang amoy niya sa kabuuan ng kwartong ito. Lalo ko tuloy na-miss si Alex pero hindi na pwede dahil nakasalalay ang paglayo ko sa buhay ng aking mga kaibigan. Lumapit ako sa kama at naupo. Kinuha ko ang paboritong una ni Alex at mabilis na niyakap iyon. Inamoy-amoy ko iyon. Iniisip kong yakap ko si Alex. Ilang minuto pa ako nakaupo nang biglang bumukas ang pintuan. Baby! Parang tumalo ng aking puso sa aking narinig. Ang boses na aking iniiyakan. Napaangat ang aking muka na nakasubsob sa unan. Tama nga dahil ang malaking katawan ni Alex ang nasa aking harapan ngayon. Nakasuot pa ito ng uniformeng pangsundalo. Alex! Parang sumakit ang aking lalamunan nang tingilain ko ito. Hindi ako makapaniwala. Si Alex nga. Agad ako nitong nilapitan at lumuhod ang isang binti nito. Mahigpit at mainit na yakap ang ibinigay nito sa akin. Baby, I miss you so much. Baritonong boses ni Alex na halos ikapikit ng aking mga mata. Alex! Bigla akong napahagulhol. Parang natigilan si Alex sa aking reaksyon kaya mas lalo niya akong niyakap ng mahigpit. I'm sorry, ngayon lang ako nakauwi. Sobrang namiss kita, May Aryan. Nilayo nito ng bahagya ang sarili at iniangat ng isang kamay nitong aking muka para magtama ang aming paningin. Bumaba ang mukha nito and he gently kissed my lips. Agad kong tinugon ang mainit nitong labi na aking kinasabikan ng ilang araw na nakalipas. Ang mabagal na halik ay lumalim pa at naging mapusok. Kapwa kami hinihingal na dalawa nang mapaghiwalay ang aming mga labi. Super na-miss kita, Alex. Bigla ako napahikbi. Shh! Stop crying, my baby. Hindi na kita ulit iiwan. I love you so much. Gamit ng malalaki at makalyong kamay nito ay pinahin nitong aking luha na tumulo na lang basta. I love you, Alex. Mas lalo ako naiyak. Parang hinihiwa ang aking puso. Mahal namin ang isa't isa pero hindi pwede. Oh God! Bulalas ni Alex at mahigpit ako nitong niyakap. Naramdaman ko na lamang ang pag-angat ng aking katawan dahil binuhat ako nito. Kaya napayakap din ang aking dalawang paa sa bewang ni Alex at muli ay siniil ako nito ng mainit na halik. Ibinaba ako nito sa kama at mabilis na dumagaan sa akin. Kahit walang ilaw sa loob ng kwarto ay nakikita ko naman ang mukha ni Alex sa tulong ng liwanag sa labas ng bintana. He looks like stressed with a messy hair. Malalim ang mga mata nito na parang ilang araw nang walang tulog. Kumapal ang balbas nitong hindi naaahitan na nakadagdag sa gwapo mukha nito. He looks more masculine and tough. Agad niya ako sinunggaban ng halik. Mabuti na lamang at madilim sa parte kung saan ako nakahiga kaya hindi niya nakikita ang aking buong mukha. Ayoko makita niya ang pamamaga ng aking magkabilang pisngi. Wag lang sana nito, di na mapansin ang sugat sa aking labi. We need to take a rest, baby. It's already sunrise. Masuyo nito akong hinalikan sa aking noo. I love you, Alex. Hinawakan ko ang pisngi nito. I love you too, my baby. Nakangiti nitong sagot habang mapungay na ang mga mata tanda ng pagkapagod at antok. Hiyakap ako nito ng mahigpit hanggang sa makatulog ito. Napahinga muna ako saglit at agad kong naisip si Manong driver na naghihintay sa akin. My gosh! Mahina akong bulalas kaya napabangon na ako. Dahan-dahan kong ibinaba ang kamay ni Alex na nakapulupod sa aking katawan para hindi ito magising. Pigil ang aking hininga para lamang wag itong magising. Nang makababa ng kamay, agad kong hinanap ang aking bra at panty. Mabuti na lamang at mabilis kong nakita kaya agad kong isinuot iyon. Ganoon na rin ang pantalon. Hindi ko na hinubad ang damit ni Alex sa akin at inilagay na sa aking balikat ang damit ko at jacket. I'm sorry, Alex. I don't want to do this but I need to. I love you. And our baby loves you too. Pigil ko ang mapahikbi nang magsimula na naman pumatak ang aking mga luha. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng kama at yumuko para halikan ito sa labi. Maingat na may pagmamahal ko itong hinalikan.
Dinampot ko ang paboritong una nito at niyakap iyon. Ito na lang ang dadalhin ko kung saan man ako mapapadpad. Naglakad ako patungo sa pintuan at bago ako lumabas ay tiningnan kong muli ang nahihimbing na natutulog na si Alex. Parang hinihiwang aking puso sa aking desisyon na gagawin pero wala akong magawa. Maingat kong binuksan ang pintuan at tuluyan ng lumabas. Mabibigat ang mga paa nang ako ay maglakad. Magliliwanag na nang ako'y lumabas ng bahay. Pasimple ako yumuko at patakbong lumapit nang makita ko ang taxi na nakaparada pa rin. Kumatok ako sa bintana at nakita ko si Manong na mukhang nakatulog nakakahintay sa akin. Bigla naman ako naawa at nahiya. Napamulagat ito at agad na umayos ng pagkakaupo. Mabilis akong sumakay. Pasensya na po kayo, Manong. Sorry po. Hingim pasensya ko. Ayos lang, naunawaan ko. Alam ko naman na baka magtagal ka dahil dumating ang nobyo mo. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Manong. Paano mo pong nalaman? Nang pumasok ka sa loob ng bahay na iyon, ay may humaharurot na sasakyan. Akala ko nga artista eh. Ang ganda ng sasakyan. Bahagya pa itong natawa bago nagpatuloy. Sundalo pala ang nobyo mo. Malaking tao siya. Tumango na lamang ako ng bahagya na hindi ko alam kung nakita ako nito. Ilang sandali pa ay nakarating kami sa hotel at agad ako nagbayad. Sobra-sobra naman ito, iha. Mangha ang mukha ni Manong sa akin pagkaabot ko ng 5,000. Kulang pa po yan sa kabutihan mo po, Manong. Sana po'y magkita po muli tayo. Salamat po. Agad na akong bumaba at baka ibalik pa sa akin ang aking ibinayad. Yakap ng mahigpit ang una ni Alex. Mabilis ako nakapasok sa aking kwarto sa loob ng hotel na ito. Kahit puyat ay mabilis ang mga lakad ko para kunin ang iba ko pang gamit at kailangan ko nang umalis dahil baka makasalubong ko mga tauhan ni Tiffany. Hindi ko napansin na wala na pala ang suot kong sombrero. Naiwan siguro sa loob ng taxi. Mabuti na lamang at meron pang isa. Maligsa ang bawat kilos para maka-check out na ako sa loob ng hotel. Bitbit ang 2 maleta ay mabilis ako nakasakay sa taxi. Bahala na kung saan ako mapadpad. Sa Cubao po. Sagot ko sa driver. Matapos ang 1 oras na biyahe dahil kahit maaga pa ay simula na ng rush hour. Bumaba ako sa Araneta Bus Terminal. Nahahapo ako naghintay ng tiket. Sobrang bigat ng aking dibdib dahil para akong lutang sa sandaling ito. Kahit naluluha ay napatingin ako sa sign ng provincial bus. San Fernando, Pampanga. Hindi pa punuan kaya dali-dali akong tumayo para bumili ng tiket. Mabuti na lamang hindi masyado. Marami ang nakapila sa ticket lane kumpara sa papuntang south. Nang makakuha ng tiket ay agad akong nakasakay ng air-conditioned bus. Kahit para akong lutang at pagod ang katawan dahil sa ginawa namin ni Alex, ay pilit kong kinakayang aking sarili. Hindi ko alam kung ilang oras ba ang dapat ibiyahe dahil wala akong ideya sa lugar na aking pupuntahan. Ang aking inipong pera ay ngayon ko lamang magagamit. Titipirin ko ito dahil ayokong mamalimos sa kalsada, lalo pa at kailangan kong magpa-check up para sa aking baby. San Fernando, Pampanga na tayo! Sigaw ng konduktor. Napabalikwas ako sa aking narinig. Hindi ko na malayang nakatulog na ako. Napatingin ako sa wristwatch ko. It's already past 10 in the morning. Tumayo na ako at bumaba. Tinulungan naman ako ng konduktor para sa aking bagahe. Ngayon naman ay nakatayo ako sa waiting shed na parang naliligaw na kuting. Hindi alam kung ano ang gagawin at saan tutungo. Napatingin sa isang karinderya at kumalaw ang tiyan. Kakain muna kami ni baby bago mag-isip ng kung ano paman. Mabilis akong kumain na para bang gutom na gutom. Napapatingin pa sa akin ng tindera na para bang inaaral ang aking itsura. Siguro napapangitan ito sa akin dahil sabog-sabog pang aking buhok na basta ko na lamang kasi pinuyod. Iha, ayos ka lang ba? Biglang lapit nito sa akin na aking kinagulat. Po? Napansin ko kasing namumutla ka at parang balisa. Bago ka lang ba sa lugar na ito? Parang gusto kong maiyak sa simpleng tanong nito sa akin. Kahit papaano, may mga taong concern pa pala sa akin kahit hindi nila ako kilala. Tulad din naman ng driver. Opo, may alam po ba kayong mauupahan dito? Tanong ko dito. Parang natigilan ito at ngumiti din naman. Oo, marami dito sa lugar namin. Ang kaso nga lang kung ayos lang ba sa'yo? Kasi mukhang anak mayaman ka at hindi nababagay sa lugar na ito. Napaawang ang aking bibig dahil hindi ko inaasahan ang ginang. Bahagi akong natawa. Hindi po, mukha lang pero mahirap lang po ako. O sige, patapos ko dito ihatid kita malapit sa aming bahay. Sasamahan na lang kita. Nakangiti ito sa akin. Lumiwanag ang aking muka. Salamat po ng marami, ma'am.
Naku, wag mo ko tatawagin sa ganyang pangalan. Nanay na lang. Nanay Esther. Sige po. Salamat, Nanay Esther. Nalaman kong siya din pala ang may-ari ng karinderya. Pinabantay muna nito sa isang tauhan nito ang kaha at sinamahan ako. Sakay ng habal-habal ay may kalayuan din pala ang aming pupuntahan. Bundok ito at masarap ang hangin dahil probinsya. Magandang pagmasdan ang mga palay at mga hayop na kumakain ng mga damo. Nawala saglit ang aking problema. Nang makarating ay sinamahan ako ni Nanay Esther sa mga paupahan. Simple lang ang mga iyon pero si Nanay Esther ay hinanapan ako ng malinis na bakuran. Aring Aida, may bago mangungupahan. Lumabas naman ang isang magandang ginang. Nakasalamin ito at puting-puti ang mga buhok. Sige, sandali lang. Ilang sandali pa ay nakita ko na ang maliit man na bahay ay maayos naman at malinis. Saktong pang isang tao dahil maliit ang kusina at banyo pero ayos lang. May kwarto din at papag na kahoy. Nagulat ako dahil napakamura lang pala ng upa kumpara nung nasa Maynila pa ako dati at sobrang mahal. Kaya agad na ako nagbayad. Nagpasalamat din ako kay Nanay Esther dahil sa pagtulong nito sa akin. Nag-ayos lang ako sandali dahil napagod ang aking katawan. Gusto ko munang matulog. Mabuti na lamang at nagpahiram ng isang foam sa Aling Aida. Ang una ni Alex ang siyang ginamit ko.